gusto mo na talagang tumigil? Meron ba in the 6 decades? Yeah, meron. Talaga? Oo. Kailan? Nung una, Madali kasi kumita ng pera sa movies di ba? So, ikaw, paano mo hinahandle at pinamanage mo yung personally finances? to be honest, Chinks, I don't even know if I know how to handle my money. Paano kung ma-hospital ako? Paano kung magkasakit ako? You know? Ayokong mag-abala, lalo na sa mga anak ko. Ano isang pinakamalaking money mistake na nagawa mo? I tried drugs. Ako? Gano'ng katagal? Tagal din. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Hello mga kaipunaryos! Nako, marami pong nakakilala sa award-winning actress. 6 decades na po. Isa ang talagang haligi sa industry na sobrang competitive. Para sa akin, she's otherwise known as an acting genius. So, huwag na natin patagalin. Let us welcome Direct Miss Gina Alahar. Palakpakan naman! Hello, Chinky. Yes. Hello, magandang araw sa'yo. Ay, nako, mas maganda ko. Aha! Magandang araw po sa inyo lahat, sa iyong mga televiewers. Hello. Yes, Hello. yes, grabe. Well, let's talk about showbiz. Siyempre, nagsimula ka when you were young. Yes, 8 What- years old. Yeah, how were you discovered? No, I auditioned. Oh, really? I auditioned. At the time, naghahanap ang Leia Productions. So, nag-audition ka? Nag-audition ako kasi naghahanap sila ng 4 na bata para mag-play certain roles sa movie na ang kaibigan kong Santo Niño. Tapos, Sino yung main? Gloria Romero, Luis Gonzalez, Caridad Sanchez, directed by Armando de Guzman Jr. Ilang nag-audition na bata? 1,500. Crazy. Yeah. Anong ginawa mo? Ano sinabi mo? Anong pinagawa sa'yo? Sa sobrang nervous ko, tinanong lang sa akin, anong trabaho ng tatay mo? The initial question and the answer portion. Sabi ko, kargador po sa pier. Totoo? Oo. Hindi siya kargador sa pier. Ang tatay ko ay isang company service driver. Driver siya. Service So, driver. well, pag driver ka, magkakarga ka na rin Oo. Given na yun And then I started crying. Why? Sa sobrang nervous kasi yung sagot ko, kargador po sa pier. Umiyak na ako. Akala siguro naawa ka sa trabaho ng tatay mo. Exactly, ganun nga yun nangyari noon. So tapos noon, kawawa, syempre, di ba, reaction na sila, Tita Gloria, mga ganyan, kawawa naman. Okay, sige nga, magdasal ka nga, marunong ka ba magdasal? Opo, ganyan. So nagdasal ako, syempre, nandun na yung emotion ko, di ba? So nagdasal naman ako, Jesus, ganito, tulungan mo po ako, tulungan mo po ang tatay ko, tulungan mo po ang nanay ko. Iyak na ako ng iyak. Siguro, sabi nila sa loob-loob nila, ang baba ng luha ng batang ito, hindi tayo mahihirapan dito. Napapaiyakin natin siya kasi mabilis siyang umiyak. And that's the story. Wow. I mean, say, you also, yun nga, for so many decades of doing this, you've worked with great actors, di ba? Great actresses, great actors, great directors. Yeah, let's talk about yung, siguro, si Tita Gloria muna. Di ba? Ano hindi mo makalimutan working with Tita Gloria Romero? Si Tita Gloria is always the demure, the ladylike, you know. Siyempre, at that time, we didn't have any relationship. I was new, right? But eventually, habang nagpo-progress yung shooting namin, napalapit na ako sa kanya ng mabuti. And then, after that, we saw each other again in the movie Pinagbuklod ng Langit. You're one of the original Regal Babies, di ba? Yes, oo. Hindi ko alam pang ilan ako, pero kasama ako doon sa naging, natatanda mo, Kamison Trend. Yeah. Yeah, isa ako doon. Sino pinaka-unforgettable naman na nakasama mo na talagang artista na hindi mo makalimutan? I'm sure marami sila. Pero I'm sure merong isang artista na hindi mo talaga makalimutan na nakatrabaho mo. Lahat naman sila unforgettable Lahat naman sila, I'm so blessed that I was able
to work with them in my lifetime, to work with them before they left, yung ganyan. Dolphy, I'm Si sure. Tito Dolphy, of course. Eddie Garcia. Eddie Garcia. Gloria Romero. Si Tita Gloria Romero. Alam mo, ang regrets ko lang, Ano? hindi ako nakapagpakuha ng picture sa Ayun. kanila. Bakit nga? Kasi unang-una, di ba hindi naman uso ang digital? Oh, Na camera. Kodak na pati. Kodak na ganon, hindi ba? Ewan ko, wala lang kaming dalang Kodak. Well, of course, sila Tito Eddie, meron akong picture Tita Gloria because Of the digital. of the digital kasi Oo. umabot sila sa digital Oo. age. Ako, na-experience ko rin talaga to be able to work with Dolphy, Eddie Garcia. Yes. Ilang taon siya nung nawala siya? Yung mga almost 90 yata. Hindi rin siya actually mawawala kung hindi nangyari yung disgrasya na yun. Yeah, because he was very strong pa. Oo, di ba? Pero yun nga, nang dahil doon, I mean, maganda rin namang lumabas because napass po yung Eddie Garcia bill. Yeah, na-pass yung Eddie Garcia bill, which in part, I'm very happy kasi, before I used to say na I hope na makita ko or ma-experience ko in my lifetime how to work na meron kang sinusunod na number of hours lang. When I was 8 years old, ang kalakaran na sa showbiz is magdamaga na 24/7. Oo. Dahil nga service driver ang tatay ko, ang dala-dala niyang service vehicle was sa Kombi. Yeah. Ayun, Volkswagen Kombi, di ba? Paglabas niya ng trabaho, susunduin niya ako sa shooting. So, yung likod ng Kombi na yon, ginagawa niyang higaan ko, resting place ko. Para, nang sa ganun, pag alas 9 ng gabi, hindi pa akong kukunan, doon ako natutulog. Kung kailan ako gisingin, ng 12, no midnight, 1 a.m., yung ganun na. Antok na antok ka, kasarapan ng tulog mo yun no? Na bata, 8 years old, ganun. Tapos paartehin ka ulit. Tapos papaiyakin pa. Ay, Hindi lang naku. arte, iiyak ka pa, hindi ba? Kaya bata pa lang ako, ganun na yung ganun na yung istorya ng aking buhay sa showbiz. May karanasan niya ako, 4 p.m. the next day. Grabe. So, 36 hours na mo. 36 hours. Tapos, ang bayad sa'yo, papakiusapan ka pa na kung pwede 1.5 days, o ganyan. Na para bang, hello, hindi ba? Kung hindi nyo pala kayang magbayad ng 2 days, you should have, cut it from the beginning, no? So, yun. So, sabi ko, siguro sana, lalo na may mga anak ako nag-aartista rin, sabi ko sana magkaroon na ng law, na magkaroon ng number of hours, which is being enjoyed by many right now. Oo. But there are some also na kung makakalusot. I mean, an hour extension is okay. It's fine. Ganun naman tayo mga Pinoy. Huwag naman 6 hours. Huwag naman 6 hours extension. Hindi ba? Yun din na. And besides, yung extension na yon ay wala namang overtime pay. Tama. No? Nakikiusap ka na lang. But syempre, minsan, alam mo naman din ang ating, sorry mga kaibigan, kung sino man yung mga nakakarinig nito, ay hindi ba? Minsan, when you're too kind, gusto mong ibigay yung kamay mo, gusto lahat ito, hindi In ba? other words, minsan may umaabuso na eh. Oo. At saka, ito pang masakit. Ito, atin lang to. Pagka ikaw naman ay makikiusap, sasabihin, demanding ka na. Exactly. Ito yung mundong ginagalawan natin, di ba? But ang nakakatawa lang dito sa Eddie Garcia law is that, okay, fine, lalo na sa mga senior citizen na katulad ko, kasi working hours ko lang 12 eh. Tama. Kaya lang, another 2 hours because of lunch and dinner. So, it makes it 14. Pero totoo, 12 lang ako nagtatrabaho. Kaya lang,
syempre senior na ako, hindi ba? Iisipin nila ngayon na Pak, si Gina kinuha mo, 12 hours lang yan. Kumuha ka ng mas batang artista na pwedeng mag-itsurang matanda, papayag mag-itsurang matanda, na 16 hours na pwede magtrabaho. Ano. So, merong mga Pros and cons. Yeah. But anyway, the good thing is we have working hours. Alam natin ngayon kung kailan tayo matatapos. So Gina, dumating ba sa point ng pag-aartista mo na gusto mo na talagang tumigil? Meron ba in the 6 decades? Yeah, meron. Talaga? Oo. Kailan? We got our green card. Nag-apply kami ng immigrant visa sa Amerika, and may tinatawag sila na the highest form of immigrant visa is the e-visa. So I was approved of that. Ako kasama yung buong pamilya ko. Sinubukan mo ba or hindi nyo sinubukan? Nagpunta naman kami ng Amerika. Ang pinaka-main challenge doon ay parang siguro nagkulang kami ng pagpaplano, and actually no one wants to live there. Ilan pa na anak mo? 3 lalaki. Si Ryan, Jeff, and AJ. So, torn ako noon kasi parang gusto namin silang bigyan ng kinabukasan doon, pero ayaw naman nila doon. What will happen? What will we do? So, Gina, madalas na sinasabi kasi, yung mga artista daw, medyo challenge sa pag-handle ng pera. Diba? Kasi madali, Tell me about it. madali kasi kumita ng pera sa movies di ba? Yeah. So, ikaw, paano mo hinahandle at minamanage mo your personally finances? To be honest, Chinks, I don't even know if I know how to handle my money. So, that's why, I want to learn from you. That's why I bought your books. That because I want to learn. And not only your books, but, other books na self-help about finances, yung ganyan. Kasi, syempre naman, tumatanda na tayo. Not that, maring sabihin ng iba na ano pa yung pinagkakaabalahan ko, ano pa yung pinagkakagastusan ko, ako lang naman magbisa sa buhay, no? My children are all grown-ups, they have their own families, they work. So, yung kita ko, para sa akin lang. But it's not that. It's, paano pag ma-hospital ako, paano kung magkasakit ako, and, I pray to God na hindi. But eventually, kahit na tumanda pa ako, kailangan ko ng gamot or, those things, kailangan paghandaan. Yeah. And I am the type of a person na ayokong mag-abala, lalo na sa mga anak ko. Kasi unang-una, alam ko naman na mahirap na para sa kanila ang magbuhay ng pamilya, lalo na at this age, yung mga anak nila nag-aaral pa lahat, At napagdaanan ko na yung gastos and all. And tapos, aasa pa ako para sa aking mga needs. Ayoko ng ganon. In fact, gusto ko na meron ako para sa pansarili ko. At eventually then, meron akong maitulong para sa mga apo ko. Alam mo, bukod tangi ka talaga. Na to be honest to say, di ba? Alam mo, kailangan talaga matuto, that only talks about a lot about your character. It's number one. Awareness mo that you need to be financially responsible. And then, alam mo, ito yung pinakamasakit. I don't know if you would agree with this. Yung sa talang buhay mo, imagine mo, 6 decades ka ng trabaho. Pagkatapos, pagdating ng panahon, hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Tapos, aasa ka sa iba. Ayoko yun. Diba nakita natin yan sa mga kasama natin. At natitita pa rin naman natin hanggang ngayon. Pero, that speaks a lot about you. Let's talk about money mistakes. Yeah. Yeah. I think I like that one. We want to learn from you. Kasi nga parati ko sinasabi na experience is not only the best teacher, but learning from other people's experience and mistakes. Ano isang pinakamalaking money mistake na nagawa mo? Gastador ako. Ha? Ikaw? Talaga? Saan?
Well, ngayon, ang uso ngayon, di ba? TikTok, Lazada, yung mga ganyan. Mahilig ako sa ganyan. Noon. Noon, you know naman in my younger days na I tried drugs. Ako, gaano katagal yun? Matagal din. Ilang years din yun. So, naubos ang ano to? Oh, yeah. Oo. Hindi ko naman sinasabing naubos ang kayamanan. No? But, you know, of course, ang mga artista is, ano yan, paycheck to paycheck, di Yeah. ba? So, maganda ang kita nun. But then, ang karamihan doon ay napupunta sa drugs, na lalo na sa shamu. Pero guys, ito, may cost yan ah. Hindi lang yung cost ng using it. May cost pag nalaman, di ba, ng mga kasama mo sa trabaho sa mga producer. Hindi ka kukunin. Of course, oo. So, pag hindi ka kinuha, wala ka nang walang papasok na pera. Walang source, oo. Umabot ba na gano'n? Sa awa ng Diyos, hindi. Bakit di nila alam na gumagamit ka? At that time, walang social media. Yan yung lagi namin kinag-usapan ng mga kakosa natin, ng mga kaibigan natin, you know, who sabay-sabay kasabayan natin na mga grow, nag-mature, hindi ba? Kung meron mang pictures, kami-kami lang, na yan, walang nagpo-post niyan. But the late Lino Broca once talked to me about it. Kasi it's kinda, he noticed, nag-suffer yung quality of work ko. Kasi parang nawawala yung vulnerability ko. So, Nagiging ano ka siguro, yung parang manhid, no? namamanhit. Oo. Because, hindi ako natutulog eh. Hmm. Diba, yun yung effect ng shabu you know. Because nga, ang shooting natin, ang trabaho natin requires us so many hours na awake tayo. So, you know, like, I tried, you know, things. Gusto ko lang linawin to, Chase, kasi I had an interview one time kay Luchi Valdez Cruz about this. I opened up these things also about Okay. taking this life. This was in, you know, my story happened in 1986 pa. Now, when Shabu was just starting. Yeah. And it's part of my story, kaya na we can learn from, kaya ko binabahagi. Guys, ito lang, just like to put everything into perspective. Ito ginagawa to ni Gina para hindi pagmalaki. Ito ay ginagawa niya para ituro sa atin na walang patutukuhan. Kaya nga, tinanong natin na yung pinakamalaking pagkakamali na ubos ang kanyang pinakakitaan sa mga maling piso. Kaya nga, hinay-hinay lang po tayo sa paghuhusga. Parati ko ang sinasabi, manghusga tayo sa mga tao talaga na ayaw talaga magbago. Pero para sa mga tao na pipilit na magbago, iba, tulungan natin na makabago. So, bang, yung sinabi ni Lino Broca, Sige. na, yun, kinausap niya ako, we were, naka-lock-in kami noon sa isang probinsya, doing a teleserye. And then he talked to me one time and said, Gina, I know what you're doing, sabi niya, and you don't look good. Kala mo lang siguro maganda ka, pero hindi. Yung trabaho mo, alam ko na yung quality ay nagbabago. And I just want to tell you na ang trabaho ng isang artista ay makapag-deliver ng magandang trabaho with all her strengths, mentally, emotionally, and physically. Wow. Kailangan, sabi niya, lahat siya naka-align. But right now, nakikita ko na hindi naka-alignment. Wala ka dyan. So, sabi niya, hanggat maaga, hanggat it's not too late, stop it na. One on what? Yeah, Bait niya. Oo, sobra. And he's like, he's like a kuya to me. Ilang movies at television series din yun na pagsamaan. So, alam niyo ito, just to give you a perspective, ang mga director po kasi, pag may nagustuhang artista, at alam niya na talaga, wala, parang magaling, mabilis ka trabaho, i-request ng director yung artista niya. That's why I'm called the Broca baby, not a Bernal baby. Israel Bernal yun or Lino Broca, di ba? So I am a Broca baby. When you say
sino-sino ang mga babies ni Broca. So, my name will come up there, Philip Salvador, Hilda Coronel, yung mga ganyan. Yan ang mga Dembol Rocco, because si Lino ang nag-discover kay Dembol Rocco. Nang dahil sa usapan na yun, ano yung naging tugon mo? Of course, naiintindihan ko lahat yung sinabi niya. But, it was difficult to stop at that time. So, hindi lang marami pang masasalimuot na pangyayari sa buhay. Maraming mga lessons learned sa buhay until totally stop. It was a long ride. Ganun. Buti natigil ka. Praise God. Thank God. Ano yung turning point? I packed my bags. I left home, bringing my 3 kids. They were very young. Like Ryan was only 8 or 9 years old, and then that's dala ko, and I said, tama na to. And then I left. And then when I left, yun ang start ng cleansing. Wow. Ang mahirap sa Shabu kasi is the cleaning up period kasi may Withdrawal yun. may withdrawal eh. So buti na lang nandun ako, mabait din yung auntie ko, nandun ako pinatira sa bahay nila kasama yung mga anak ko, na while I was having my withdrawals like that, the issue was taking care of my kids kasi talagang yung withdrawals na Shabu is pakamilalag na hindi mo alam, masasakit yung mga kasukasuan mo. Wow. It's like parang flu-like feeling. Ganon. Pagod na pagod ka, dahil hindi kompleto ang tulog mo, yung mga ganon. Kung ano yung pakiramdam ng flu, ganon. Ang hirap. Ang hirap talaga, ganyan. So, you'll be like that for about a week and a half. But after that, parang nalinis yung system mo, na-detoxify. Wala ka namang kailangang gawin except to, drink lots of water and eat healthy foods and ganyan. And after that, you'll be refreshed again. That's the turning point. Sige, let's talk about yun sa directing job daw. Paano ka napasok? Yun nga, the late Douglas Quijano, one time told me, sabi niya, why don't you try directing? Directing? Bakit naman? Ito na yung season after ng yung transition mo sa withdrawal mo, tapos na daw. Okay. Tapos na to. So, sabi ko, hindi ko alam. Parang natatakot ako. Sabi ko, bakit naman gusto mo? Tapos sabi niya, kasi wala lang. Parang okay lang, madali lang para sa'yo because you know how to act, you know how to block the actors, and I think, sabi niya, magiging mapusay ka ng director. Sabi ko, hindi ko pa alam, mahirap, baka mahirapan na for yung kaya. But then, something happened na lovingly yours, Helen, then, nawala ng director, so kailangan ako mag-pinch hit. Iyan ang Yun yung nag-umpisa. Actually. So your first director... No, actually, ang totoo niyan, ang magdidirect doon ay si Michael De Mesa. Kaya lang, nagkaroon ng conflict, nagkaroon sila ng concert, so na-apektuhan yung taping. Sabi ni Michael, why don't you take over? Wala akong alam, ganyan. And then Michael told me, basta tandaan mo lang, ang uno nasa kaliwa, ang dos nasa kanan. Basta laging letter L ang posisyon. So ako naman, uno sa kaliwa, dos sa kanan, ganyan. So, yun lang ang bit ko sa Lovingly Yours, Helen. Maganda naman yung naging resulta, maganda naman yung naging episode, yung ganyan. So, gaano katagal ka naman nag-direct? I just directed an episode. Uso pa noon ang telesine ngayon sa GMA7 at that time. And si Kuya Germs ay nagpo-produce sa mga telesines. Hanggang 3 yata na siya nag-produce, ako nag-direct. And then, ABS-CBN got me. There was an anniversary special of Maalaala Mo Kaya. Kumuha sila ng 4 na artistang director. Para every week, may isang artista na mag-direct. So, alam naman natin, Gina, na nothing is permanent, especially sa pag-aartista. Yeah. Alam nyo, kaya ako tumigil noong 87.
No, I'm sorry, 87 to 94. Kasi nga, na-realize ko, we're only good as our last picture. Exactly. Last call slip, that's number 1. Mm-mm. Hindi lahat number 2, Gina Alahar. Akala kasi ng tao, pag artista ka, malaki ang bayad sa'yo. Hindi naman lahat malalaki ang bayad. Hindi naman. Oo. Oo. So ngayon, from an actress to a director, ngayon, I see you right now at TikTok. Yeah. Oo, anong ginagawa mo? Anong transition naman? Tell us naman yung story. Yung sa TikTok. Okay, lahat naman yan may dahilan, chinks, no? Mm. Okay, I'm in TikTok because tulad ng kanina sinabi ko about the Eddie Garcia law, may mga pros and cons, you know? Mahusay na meron kaming number of hours lang na trabaho. But of course, yun nga, sinabi ko rin kanina, parang feeling ko lang, meron din hindi masyadong maganda para sa mga seniors. And besides, really, after the pandemic, medyo yung trabaho talaga, nag-iba ng landscape, alam mo? Dati pag meron kang teleserye, you're comfortable. But after the pandemic, it became so different. So yung kita, nabawasan, hindi nadagdagan, at hindi pa naging regular. So, ano kaya pwede kong gawin? Ano ang kaya kong gawin na dapat inuumpisahan ko ng gawin ngayon? And so, napunta ko dito sa TikTok because of Ina Fileo. About 2 or 3 years ago, Ina and her husband, meron silang lugar sa San Vicente, Palawan. May inn sila doon, restaurant and inn. And then, through the invitation of Ina and Loris and Ina's husband, sabi niya, why don't you go to Palawan? Yung ganyan. So, he went to Palawan. While there, so si Ina, nag-aan siya, ano ginagawa mo? Nagpo-post po sa TikTok, ganyan. Tapos, nagkukwento na siya about being an affiliate na kumita daw siya. Sabi ko, talaga, how does it work? Yung ganyan. Sabi niya, basta kailangan may 1,000 followers ka. 1,000 followers? Sabi ko, ang tagal naman nun, ang dami nun. Baka wala naman akong 1,000 followers mga negativity, di ba? So, sabi niya, di subukan mo, mag-ato ka lang, So, tinulungan niya akong gumawa ng account sa TikTok. Tapos noon, wala lang, post lang ako ng post, yung ganyan. Syempre, konti nagla-like, konti, kasi pala may algorithm pala yan, di ba? Wala akong kaalam-alam. Pero ngayon, ilan na yung followers mo? I have parang 23,800 o 900, parang gano'n. Thank you. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-follow sa akin. Another friend of mine, Che Ramos Cosio, sabi niya, gusto mo ba na i-recommend kita doon sa isang brand na KOL ako? So sabi ko, oo, gusto ko talaga. Sabi niya, sige, introduce kita sa mga tao sa Wicked 7. Tapos naman, ang galing naman, nababaitan pa ng mga tao doon sa Wicked 7. Kasi after a week yata, yung ganun, they got in touch with me. Sabi niya, susubukan po natin mag-live kayo, yung ganyan, but we will not use your account. We will use our account muna kasi you have only 8,000 followers, yung ganyan po. Sabi po, ganun ba? So, syempre, di ba, may tusok sa puso ko yan, di ba? Yung mga gano'n. Di ba, mababa yung followers mo kasi ang tinitignan nila yung followers mo talaga. Sabi ko, okay, sige lang. Bas, ako naman, because I really want to start mag-online selling, okay lang ako. Ganyan, then it all started na. Nag-enjoy naman ako sa live. Then, madaming tao yung nagulat, but ang maganda is that I found something about myself na pwede pala akong magbenta kasi I hated marketing. Ayoko na, kahit yung bata pa ako, merong mga lalapit sa'yo, magbenta ka lang ng ganito, meron kang komisyon na ganito, yung ganyan-ganyan. Ang daming lumalapit. Pero sabi ko, huwag mo kong asahan dyan kasi hindi ako marunong magbenta. So lahat ng ayoko yung marketing. But then, here I am. I'm doing marketing work, you know. And so, yun, nandito na ako sa Wicked 7, sa Spirulina, dito sa TikTok.
Yeah. Pero I'm sure right now nag-enjoy ka. Nag-enjoy ako right now. But hindi siya a bed of roses nung nag-umpisa ako. Yung gano'n. Marami ding painful experiences ba? Yung ganyan. Kasi unang-una nga, di ba, kailangan marami kang viewers, hindi, or marami kang followers na ganyan. Merong mga iba na ganito na lang ang bayad kasi wala naman masyadong followers, yung mga ganyan, di ba? Ang sa akin, pero si Gina, ang lahar ako di ba? Yung ganyan. Pero wala pala sa kanilang ganon. Kasi mostly, the people who work in their field are very young people. Hindi ka nakilala. Hindi na ako kilala. I learned to understand that. Siguro, Gina, ano yung sa isang bagay sa entertainment industry na nakikita ng tao, public, pero hindi nila naintindihan? Na ang akala nila, because we are in this industry, that, sabi mo kanina, that we earn a lot of money, pero hindi naman, depende din yan kung nasaan level ka, di ba? Akala din nila it's a glamorous job, pero hindi naman. You know, minsan umuulan na, pero kailangan ka mag-shoot, di ba? Minsan ang init-init ng araw, pero nandun ka sa ilalim ng araw, and you must feel confident na kahit na naka-jacket ka, na hindi ka dapat pinapawisan, kung donya-donya yung papel. But I think most of all is that ang akala nila ay lahat ng tao sa industry nito ay mayayaman. Ganon. Hindi para sa lahat. Totoo. How about yung ano naman, kung may isang batang artista ang magtatanong sa'yo, Gina, I wanna learn from you, paano ko ibabalance ang career, pera, at yung buhay ko para maging maayos? Ano sabi mo? Sa career, kailangan to reinvent himself or herself all the time. Huwag maniwala sa sigawan, sa pili ng mga tao. Kasi lahat siya nagbabago, lahat siya nawawala. Kahit at the snap of a finger, nawawala yan. At saka hindi yun basihan na ikaw ay magaling. Kailangan maka-establish siya ng pangalan para sa sarili niya, to etch his name or her name sa industriya para makilala siya ng mga tao na meron siyang extraordinary talent. Kung kakausapin mo naman yung batang ikaw na nagsisimula ka, anong pwede mong sabihin? Kung kakausapin ko siya, dapat hindi naging matigas ang ulo mo. Talaga? Oo. Naging rebelde ka ba? Paano? Oo, at a certain point. Why? Nagalit ako sa tatay ko. Well, because he was, nag-disagree siya kay Michael. Now, looking back, ano na lang to, if na lang. If sumunod ako sa tatay ko siguro, things would be different. Yun ganon. So guys, para sa mga kamataan na nakikinig at nanonood ngayon, yun nga, parating ang sabi natin, yung hindsight or sa wikang Pilipino, sa uli lang ang pagsisisi. Kaya kung nasabihan man tayo ng ating mga magulang, na hindi nyo maunawa kung bakit, pagkatiwalaan nyo na lang yung puso niya na mahal ka na magulang mo. Maaari mali ang pamamaraan na pagsabi at pag-orek sa'yo, pero yung puso, yung malasakit at pag-aalala ng magulang mo ay hindi magbabago. Sige. Right now, let's go to let's go to Fast Talk, Boy Abunda style tayo. Ba, may ganyan ka pa. Mabilis lang. Acting o directing? Acting. Fame or freedom? Freedom. Talagang kuripot pa o galante? Galante. Talaga? Kaya pala nauubos parate. Naku, walang iniwan sa sarili. Spotlight or Parang behind the kapatid ko. Spotlight or behind the camera? Behind. Talaga. Legacy or longevity? Legacy. Regret or gratitude? Gratitude. If not an actress, sino ka ngayon? Kung may perang nanay at tatay ko, siguro doktor ako or teacher. Best advice you ever received sa buhay? Siguro it's an advice of my brother. Na? Magtira ka para sa sarili mo. Yun nga, because nga, I'm generous and sometimes also, or most of the time, I cannot say no for those lumalapit, yung mga ganyan. So in other words, you are generous at a fault. Yes, you can say that. Diba, after this session, magkakaroon kami ng one-on-one coaching. Yes! Gina, that's my commitment to her. 2 more questions. What makes you cry? So many things.
sad movies, sad endings, a hug, and I love you from my grandchildren, from my children, yung mga ganyan. Or from my friends, thoughtfulness from my friends, good memories, yung mga ganyan, makes you cry. One last. All of us will leave this world. How do you want people to remember Gina? Okay. If you ask me that question, let's say about 15 to 20 years ago, hindi lang isang beses na naitanong sa akin yan. At ang lagi kong sagot is that I want to be remembered as a good actress. A damn good actress. That was 15, 20 years ago. 15 to 20 years ago. As of recording time, this is 2025. Nagbago na ba? Oo, nagbago na. Now I want to be remembered as someone who is a lover of Christ, a child of God, and someone who has brought brought people to Christ, and someone who has served the Lord. Grabe. Alam mo, Gina, your life is such an inspiration. I'm really so proud of what God has done for you. 6 decades of acting experience. I do believe God has deposited so much in your life. God allowed you to go through trials and challenges and dark moments, not to bring out the worst in you, but to bring out the best in you. And you've been really such an encouragement. Thank you very much. Oh, thank you. O, tamo, talaga comedian ka, bakit you're making me cry? Hindi, honestly, Gina, yun nga yung may kasabihan nga na minsan nagtatanong tayo kay Lord, bakit tayo dumataan sa ganito mga because I do believe all things works for good for those who are called according to God's purpose. At sana, ito ang huling siguro sabihin ko sa iyo in front of people. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever conceived God's plan for you. Kung akala mo, ito na yung parang closing curtains ko. I do believe God is opening a new chapter in your life. Amen. Okay, guys, i-challenge natin ngayon si Gina sa Ipon Challenge! Yeah. Ito na. Alam mo ba itong Ipon box na ito? I have that. Oo, ito. Start tayo sa 20 pesos at 20 pesos po tayo. So, kunyari, maglalagay ka ng barya dito, yung mga sukli-sukli, tapos yung perang papel, bibilog mo na lagay dito. Pag nabuo mo yan, may 60,000. Hindi ba pa barya-barya lang yan? So, when I put 20 pesos there, Shishadan mo. shishadan ko. Para malaman mo. Oo. Para mag-guide ka rin, pairam nga ng ipon cards. Siyempre, di mo alam, ayun ang gagawin ko. O, ito, araw-araw bubulot ka lang na baraha. Itong magic baraha. O yan, bunot sa baraha. Paano mo naisip to, Chief? Eh, siyempre, wisdom from God. Oh, baliktad, basa. Samgyupsalan challenge. Imbes na kumain sa samgyupsalan, ang gagastusin ay ipunin mo na lang. Maghulog ng 399 sa iyong ipon ba? Di ba yan? Yan yung lalagay mo. So, araw-araw may challenge yan dito. Di ba? Okay. O, dito meron pang BP challenge. O, kung anong blood pressure mo. Ang blood pressure mo, 120/80. Di 200. Yan ilalagay mo. Di ba? Ayan na. Ang cute. Yes. So, yan. So, nag-iwayo ko lang na, ibig sabihin, hindi ko pa nabubuksan yung gano'n ko. Exactly. Ayan. O, kasi bumili lang si Ma'am Gina, pero hindi pa niya nabubuksan. Okay. Ma'am Gina, please invite the people right now to follow you sa TikTok at sa lahat ng social media. Yes. Mga kaibigan, my TikTok account is Gina_Alahar7. At sana po you follow me or subscribe or you follow me. And then I have my Instagram also, Gina Alahar28. Hindi ko kabisado yung mga accounts ko. Mga bashers. May bashers ka rin, ha? Oo. Ibig sabihin, sikat ka na pag may bashers ka. Ganun ba yun? Ganun ba? But isipin lang minsan nila na nakakasakit, yung mga sinasabi nila, hindi pa yung mga ganyan. So, please follow me on those platforms. Yeah, guys, para di na kayo mahirapan, lalagyan na lang namin yung mga links sa loob ng
comment section para masundan. Maraming salamat, Gina. Thank you, Chinky. Thank you so much. Yeah, my pleasure and honor to serve you today. Guys, kung kayo meron kayo natutunan at na-touch kayo sa buhay ni Gina, please share your comments and then share your encouragement also. Alam mo, pinaka-best na encouragement kay Gina, mag-follow kayo. Okay? Tatandaan mga kapatid, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Money can never change a person, but money can sure reveal a person. Is it wrong for the people of God to pursue wealth? That's a great question. You look at the scriptures, maraming mga mayayaman sa Bible. What does the Word of God teaches about money that many people misunderstand? Yeah. Like money is the answer to everything. It does not. Huwag mong pamanahan yung anak niyo ng pera, mauubos. Huwag niyong pamanahan ng negosyo, malulugi. Ang pinaka-best na ipamana. Guys, love your family. Do not sacrifice your family in the altar of success. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.